ang buklat eh. Matalinang lang ang buklat eh. O sige, binuklat mo. Pero hindi. Kailangan basahin ang aklat na yaon. Itong Biblia. Yung mga utos, yung mga pangako ng Panginoon, dapat natin malaman, dapat natin mabasa. Mga kapatid, dinidilihin mo yun araw. Hindi natapos doon. Araw, gabi. Diba? Hindi lang araw. Sa iyong pagtulog, yung nabasa mo, hindi yung pag-imagine mo. Ito pala yung kagustuhan mo sa akin, Panginoon, na mapalapit ako sa iyo. Ito pala yung mga plano mo sa akin. Diba? Araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Paano kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, yung salita ng Panginoon? Alam ba natin kung ano yung gagawin natin? Natutupad ba natin yung mga utos ng Panginoon at hindi tayo nagbabasa ng salita niya? Hindi! Dahil hindi natin alam yung mga utos ng Panginoon kung ano yung gagawin natin bilang isang mananampalataya. Basahin naman natin ang salita ng Panginoon. Amen! Kung hindi ba natin ginagawa, ipakulihan. Ilagay naman natin. Isulat natin. Kahit isang chapter lang. Okay. Basta mabasa natin kung ano yung salita ng Panginoon. Isang chapter, isang araw, isang chapter, isang araw. Hindi mo mamalayan na tapos mo na yung own Lord. Isang taon mo dito sa pagsalita niya, matatapos mo yan! Kahit isang araw, isang chapter sa loob ng 10 taon! Kung posible na hindi mo mabasa. Bago ka mag-pension, nabasa mo na ang salita ng Panginoon. Hindi lang pensyon dito, may pensyon ka ba sa langit? Amen. Pensyon ka? Doon, wala nang pinagay. Doon, wala nang problema. Doon, hindi mo na kailangan ng pera. Doon, wala nang luha. Tayo kapiling na natin ang ating mo. Amen. Hindi, sa kayo. Verse 9, alalahanin mo lagi itong pagbibiling. Meron ka mga alalahanin, hindi ka naman nagbabasa. Hindi mo naman binabasa, meron ka mga alalahanin. Hindi, ang inaalala mo mga kapatid yung trabaho mo dahil yun ang ginagawa mo araw-araw. Naalala ka? Sa trabaho, baka alisin mo yung trabaho, baka yung biyaso ng trabaho ng pagkakasap ako, dahil uuwi ako, baka hindi na ako papagdating pagbalik ko, dahil hindi na malinis yung trabaho ko, baka na kayo, kaya hindi na kayo uuwi. Pinagalitan ko naman. Kung magsusok, pinagalitan ko naman. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Ito, huwag kang matakot at huwag kang mawalan ng pag-asa. Na kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Na kung minsan natatakot tayo, bakit? Yung relasyon natin sa ating Panginoon, malayo na. Kung tutusin, hindi na tayo marinig ang Panginoon sa layo ng agwat natin sa Kanya. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ilapit natin yung ating mga relasyon sa ating Panginoon. Kung nasira man natin yung relasyon na maganda natin sa ating Panginoon, ibalik natin yung magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Pag naibalik natin yung magandang relasyon natin sa ating Panginoon, pag upo mo pa lamang, pag bigkas mo pa lamang,
kinalulundan ka ng Panginoon. Dahil kinalulundan tayo ng Panginoon. Kung kinalulundan tayo ng Panginoon, hindi natin masasabi kailan, Panginoon, matugunin mo ang aking karanasan. Instant yung pagtugon ng Panginoon pag kinalulundan niya tayo sa ating pang-araw-araw. May sulo. Pagkatapos mo manalangin, nandyan na. Pagkatapos mo magtrabaho, nandyan na yung sabon mo. Kasunod. Praise the Lord. Huwag ka matakot! Umawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo sa angkaman. Pag maganda yung relasyon natin sa ating Panginoon. No matter what, anuman ang mangyari, mga kapatid, alam natin ang Panginoon hindi tayo iniwan ni Babayan. Meron man tayong dinadala mga problema, mga kapitbayan, na halos hindi na tayo makatayo sa ating mga problema ang dinadalas ngayon, mga pagsubok sa buhay. Pero alam niyo, sabi ng Apostol Pablo, wala sa mga ito ang makapaghihiwalay sa pagmamahal ni Kristo sa akin. Kapatid man ang mga pagsubok, sabi ng Apostol Pablo, dumating man ang mga kapitbayan, mga problema, wala sa mga ito ang makapaghihiwalay sa akin sa pagmamahal ni Kristo sa akin. Na kung minsan nagkaroon lang tayo ng problema, na kung minsan nagkaroon tayo ng kapitbayan sa buhay, napapalayo na ang relasyon natin sa ating Panginoon. Pero kung alam natin na hindi tayo iiwan, hindi papabayaan ng Panginoon, ano man ang mangyari, nakakapit pa rin tayo sa Diyos na pinagkatiwalaan natin na hindi tayo iiwan, hindi papabayaan. Amen. Oh, praise the Lord. Anong sabi doon sa Psalms? Chapter 119:11, ang banal mo, kausay, sa puso mo itinatawag. Yung mga salita ng Panginoon, mga kapatid, kung nasa puso natin, sa ating pang-araw-araw na pumumuhay, mga kapatid, pag binabasa natin ang mga salita ng Panginoon, naitanim na sa ating puso, mga kapatid, upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Dahil palagi natin binabasa ang salita ng Panginoon, alam niyo ang mangyayari, mga kapatid, punong-puno itong puso natin ang salita ng Panginoon. Wala nang puwang yung pagkakasala. Magkagawa man tayo ng pagkakasala, yung mga sinasabi natin na hindi natin namamalayan. Pero yung mga sinasadya, mga kapatid, dahil wala na, hindi na papasok, mga kapatid, dahil puno yung puso natin ng salita ng Panginoon. Saan ba lalagay yung kasalanan dito sa puso natin kung puno na ang salita ng Panginoon? Tingnan natin yung paso, punuin mo ng tubig. Kahit lagyan mo pa yan, wala na. Wala nang buwang. Yung ilalagay mo dahil puno na. Ganyan, mga kapatid, kapag puno na yung puso natin ng salita ng Panginoon, dahil sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, binabasa natin yung mga salita ng Panginoon. Puno-puno yung puso natin. Puno-puno ng pagpapala. Saan ka ba? Kundi doon na sa piling ng Panginoon, na mapalapit tayo sa piling ng Panginoon, yung magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang banal mo, kausay, sa puso mo, itinatag. Hindi lang nakatanim dito sa puso, kundi iingatan pa natin yung nasa puso natin. Amen?
upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Praise the Lord. Maganda pala pagkukulong tayo ng salita ng Panginoon. Pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, mapupuno ang ating mga puso. Anong sabi dito? Psalms 119, 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubang. Pag salita ng Panginoon, pinapatnubayan tayo. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong karaanan. Sa lahat ng panahon, pag lumalakad tayo, alam natin kung saan tayo pwede punta. Dahil ang salita ng Panginoon, dito ka dadaan. Hindi yan, dahil masakit yan. Diba? Alam natin yung tama at mali. Binabasa natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong karaanan. Ang salita ng Panginoon. Nagiging liwanag sa ating buhay. Hindi tayo mawawala dahil ang salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng daan patungo sa piling ng Panginoon para mapalapit ang relasyon natin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung gusto natin mapalapit ang buhay natin sa ating Panginoon, mga kapatid, bigyan naman natin ang importansya yung mga gawain tulad ng nasabi dito. Isubmit natin, pasabot tayo sa ating Panginoon. Ayun tayo, manalangin. Diba? Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Diba? Ibigay naman natin kung anong pangailangan ng mga kapwa natin na nagpapalagay. Tumulong naman tayo, mga kapatid. Kung may problema ng mga kapatid natin, huwag natin dagdagan. Tumulong tayo para sa ganon ang relasyon natin sa Panginoon ay mapalapit sa atin. Pag tinanunggan tayo ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo papabayaan, hindi iniwan ang Panginoon. Awitin na natin yung awitin. Ang title ng Sister Lilith, You know I'm the king, you draw you. Together that's proud. Together that's proud, the Lord is sorry. Tunay ang pag-ipo ng Panginoon sa ating buhay.